Mga loves, mga ka-surprise, hello po. So, nanonood lang po ako ng vlogs recently about sa mga Japanese, ayan. So, usually po, mga nakikita ko pong trend ngayon ng mga Japanese is yung they are living alone. Ayan, siya daw si Matt Charming Guy. So, ano ba itong video na ito mga ka-surprise? This is, let's say, a rest back video, mga surprise. As we all know, mga surprise, recently po, hindi po ako nakakapag-vlogs or hindi po ako nakakapaggawa ng recordings. Kasi nga po, nagkaroon po ako ng job. It's a job in a restaurant. So, ano po ako, nag-waiter po ako mga surprise. So, dun sa mga nagpa-follow po ng mga recordings ko, alam niyo naman po yung nangyari. So, para bang gusto ko lang magkwento mga ka-surprise. Ayan, kwento lang ito. And ngayon po, nasa Airbnb po ako and I'm not here for a staycation mga ka-surprise. I'm here while doing a transition, ganyan, na transition to another job, ayun. And yes, my waitering days are over. My waiting tables days are over. And ayun nga, nasa transition po ako ng being in a new job. So, at the same time, nandito po ako sa Airbnb. I'm fixing some stuff here. Ganon, that needs a little bit renovation, yung mga ganon. So, ganito lang po yung routine ko everyday. And as you can see nga po doon sa pinakita kong Japanese guy na para bang feeling ko odd yung situation ko mga surprise kasi I've been alone since I think since 20 years. After college, naging solo guy na po ako. Guy talaga. Naging solo living po ako ganon. Ayan, matching tansik pa ng laway, sorry. Ayan. So, doon po sa naging job ko mga ka-surprise, parang naging hamon po sa akin, ganun. I-ano nga natin itong sound itong TV. Ayan, so naging hamon po sa akin talaga yun kasi nga po, first job ko and what do you call this, after like 20 years of living alone, doon sa job po na yun is, naging stay-in po ako. So, stay-in means may mga kasama ako, ganun. May kasama ka sa isang room, ganun. And, tuwa po ako dito sa opportunity po na ito para may kwento po sa inyo yung nangyari, ganun. Kasi yung mga previous vlogs ko or recordings ko, nagkukwento naman po ako about doon, pero hindi po masyadong nakafocus doon. So, ngayon po, focus po talaga tayo doon. So, gumawa din po ako ng list kasi nga po, para alam ko na yung mga sasabihin ko, ganun. Eh, kasi marami pong masyadong nangyari, masyadong maraming nangyari. Masyado talaga. So, ayun nga po, 20 years na mag-isa lang po ako. So, ang naging unang-unang fear ko po doon is hindi yung makamakayanan yung trabaho. Ang naging fear ko po doon is yung may makasama ka sa room. Kasi po, natutulog po talaga ako na mag-isa, ganun. So, kumbaga kinukwento ko nga doon sa mga colleagues ko na hindi ako sanay nung may kasama sa room na humihinga-hinga while sleeping. So, parang ang gusto ko is para bang habang natutulog, ako lang yung humihinga, gano'n, wala nang iba, gano'n. So, yun po yung fear ko na baka hindi ako makatulog, gano'n. Yung sa trabaho, parang feeling ko kaya ko naman. Gano'n, it's a manpower job, di ba, yung waitering. So, magbubuhat kayo and everything, gano'n. Pero yung panahon na ng pag-rest, kasi napaka-importante po sa atin ng rest. Kung wala tayong rest, hindi po tayo mag-ooperate the next day. So, kumbaga, hindi po tayo matcha-charge, low ba tayo the next day. So, yun po yung fear ko na pag hindi ako nakatulog na maayos, dahil nga hindi ako sanay na may kasama, yun po yung naging fear ko. Pero mga ka-surprise, mga loves, mga ate ko, too much to my surprise, mga kuya ko din, within a span of 2 days, talagang naka-ano po ako, what do you call this, nakapag-adjust po agad ako.
Yes, may mga kasama po ako, pero talaga ang himbing ng tulog ko, siguro doon na rin po sa workload ng nangyari sa akin sa waitering. Let's say, you have 10 a.m. till 1 in the morning job, na you are walking, gano'n. Pero wala po sa akin yun. Talagang fulfilling po yung naging job ko as a waiter. Kasi nga po, para sa akin, mabuti po yun. Mabuti po yung ginagawa ng mga customer, mabuti po yung ginagawa ko na they are eating and I'm serving them food. So for me, it's a very noble and a fulfilling job. So the whole day super pagod, pero okay na okay lang po sa akin yun. So pag uwi ko ng apartment dun sa stay in mga surprise, kahit may kasama po ako, hindi ko na naisip na may kasama ako. Or yun nga, may fear din po ako na yung medyo sensitive po ako sa mga amoy mga surprise, baka mamaya may amoy mabaho and everything, gano'n. Yes, hindi na yung parang amoy mo yung ambience pag may ibang tao kasi nga hindi mo naman makakontrol yung amoy ng room. So, maamoy mo rin yung iba mong kasama. Pero for me, mga surprise, kahit dun sa first day, hindi mo na talaga naisip yun kasi ang naisip mo na lang is you want to rest, ganon. So, hindi mo naisip na may kasama ka or may amoy, ganon. So, ang naisip mo na lang is you want to rest and within a span of like 2 days, ganon, talaga naging normal na lang sa akin. As in, parang wala sa akin, okay pa sa akin actually. So talagang too much to my surprise, mga surprise. Mas naging okay sa akin yung may kasama, para bang ganon. Like living alone for 20 years, ganon. And then ngayon may kasama ako ng mga strangers. So naging okay po sa akin within a span of 2 days, mga surprise. 2 days, nagkaroon ako ng routine na kung ano yung routine ko nating day na to, the next day ganun ulit yung routine ko. Naging super okay po sa akin yun, mga surprise. So, eto na nga po yun. So, yung mga first days ko po, nagkaroon ako ng fear of not being comfortable, ganun. And then, mga ka-surprise, ayun nga, sabi ko nga dito, in days time, nakadevelop na ako ng routine and comfortable po ako sa routine na yun. Okay na po siya, ganun. So, siguro kahit 1 year kung gawin yung routine na yun, hindi po ako magsasawa. 1 year, 2 years, who knows, di ba? And then, mga surprise, ngayon tinatanong nyo, bakit parang dun sa mga nagpa-follow sa akin, mga surprise, tingnan ko ba na ako nagre-record tayo? Mamaya, daldal ako ng daldal Ayan. So sa mga nagpa-follow po sa akin, baka may mga magsasabi dyan na, bakit gano'n, para bang 1 week ka lang yata doon or 2 weeks ka lang yata doon, and then what happened, bakit, ayan, and then sinasabi ko nga na okay na yung naging routine ko, and kung napapanood yung mga recordings ko doon, masaya naman ako, mga surprise. So, what happened, bakit bumalik ako sa, what do you call this, back to basics, sabihin na natin yung basic life ko before the waitering, gano'n. It is because, mga surprise, ito na yun. Ito na yung chika, mga surprise. Yay! So, mga mahilig sa chika dyan. Ito hindi to chismis ha. Chika ito, mga surprise. Iba pa yung chismis, iba pa yung chika. Chika is like something like a girl, right? A girl talking, parang gano'n. So, ito na po yun. So, okay na po ako. Nagkaroon na po ako ng routine. Masaya na po ako sa work ko. Na-fulfill na po ako doon, gano'n. And then, the birthday came. So, hindi na po ako names, pero sabihin ko lang, co-waiter ko po yun. Nagkaroon siya ng birthday. So, you know, the whole day they're talking about it, gano'n, na siguro may celebration, gano'n. For you guys, alam nyo po na Christian po ako, pero wala po akong religion. Pero yun nga, sabi nga po sa atin ni Apostol Pablo is, wag nating hahayaan yung ating mga pagpupulong, mga Kristiyanong pagpupulong. So nakikipagpulong pa rin po ako sa mga Christian congregation. Ayan. So especially po dyan yung mga saksi ni Jehovah, mga surprise. Nakikipagpulong po ako sa kanila. Pero hindi po ako saksi ha. And ayun, sa turo po nila is, or turo nila sa Bible, ayan, dalawa lang naman pong celebration ang nasabi doon sa Bible about sa birthdays. And those two birthday celebration did not turn up well. So, sinasabi po doon na para bang hindi naman talaga Kristiyanong kaugalian yung mag-celebrate ka ng birthday mo, di ba? Kasi nga, ang papuri naman lagi sa Diyos. And so, ayun, mga surprise. Nagkaroon ng birthday doon sa what do you call this, isa sa mga kasamaan ko sa work. Kasi syempre kailangan makibanding ka, di ba? Baka sabihin naman wala kang pakisama, ganyan. Pero habang pinag-uusapan pa lang nila yon na magkakaroon ng something, may celebration, ganun. Sinabi ko na hindi ako nag-celebrate ng birthday. Sabi ko, hindi ako nag-celebrate ng birthday, ganyan. And then ayun,
the day end, na para bang ayun na yung moment na tara, ano na tayo, mag-celebrate tayo, ganon. Ako naman mga surprise, meron din kasi akong tanduay sa room ko or doon sa apartment. Meron akong tanduay doon na binili. So, ang dami pa nun. And then naisip ko, i-share ko na lang doon sa mga mag-celebrate. Pero hindi ako makikiselebrate, kaya i-share ko na lang sa kanila. Pero para bang baka sabihin, para bang parang feeling ko sa sarili ko na lang din is para bang baka napaka-ano ko naman. Yung tawag dito, party pooper. Or para bang killjoy. Ganun mga surprise. So naisip ko, since nasabi ko naman na sa kanila na hindi ako nakikiselebrate ng birthday, ganun. And then, pero pwede naman ako makisocialize. So para bang ganun na rin yun. And then, at the same time, in my defense, nung nangyari naman yung inuman na yun is after 12, so tapos na yung birthday. So para bang talagang bonding time na lang mga surprise. So, after ng work, ayun, we went there, nag-inuman. And then what happened is, so ayun, I've been, sabi ko nga, alone for 20 years, ganon. Kung makipag-inuman man siguro ko na may kasama is talagang once a year lang, ganon. So usually ako lang talaga yung umiinom. So nung may mga nakainuman ko yung mga co-waiters ko, what happened is, 2 shot pa lang, naramdaman ko na yung effect ng alcohol. So, kumbaga, inilabas ko na yung kulit ko mga surprise. So wala na po tayo sa workplace ha, nasa somewhere na tayo nagiinuman. Wala na sa workplace. So inilabas ko na yung kulit ko. And then, hindi ko alam kung may specific ako mga surprise sa ginawa ko. Basta inilabas ko na lang yung kulit ko. And then what happened is, natapos yung birthday. Actually, or natapos yung chill out moment namin, or bonding moment namin na mas nauna akong umuwi. Kasi nga, makulit na ako. So, mas nauna akong umuwi. But everything is okay. Ganon. And then what happened, the next day, is pinag-uusapan na yung nangyari nung nag-inuman. So, ayan, sabi nila, ayan, ang kulit pala niyan, ganyan. Pero nothing like nag-amok ako, wala namang ganun mga surprise, hindi pa ako violent tao, wala namang pong ganun. Walang ganun nangyari. So ayun, nagkakwentuhan lang, ganun. And then yung mga nakakarinig, yung mga hindi kasama doon sa bonding moment, para bang hindi sila agree doon sa nangyari na hindi dapat ganun, para bang ano yun, para bang basta hindi dapat ganun. So parang sila yung nag-react, hindi yung mga kasama ko doon sa bonding moment. So all in all, nakarating doon sa boss ko yung nangyari. And then, ito mga surprise, parang medyo private na ito. Sabihin na lang natin na nagkaroon sila ng fear na because of what happened, baka hindi na ako safe dun sa place na ini-stayan ko. Kasi nga, basta gano'n lang yung nangyari mga surprise, to be safe. Na hindi ka na safe dahil dun sa nangyari. Kaya, we have no choice but to maging last day mo na today, ganun. Otherwise, baka kung ano pang mangyari sa'yo, ganun. So, ako naman, actually, hindi pa man nangyayari yung inuman, naramdaman ko na yung mga surprise na hindi rin talaga safe yung place na ganun, na may mga kasama kang strangers, ganun. And then dun sa isang, ayun nga, na may mga kasama kang strangers, so ganun na lang mga surprise, to be plain, wala na ako ibang sasabihin iba. And then tinanggap ko yun ng maluwag mga surprise. And actually, nafe-feel ko na kahit fulfilled ako dun sa job, parang hindi ko magagawa yung training ko dun as a Christian, sa Christian ministry mga surprise. Kasi kahit may job na tayo, yun pa rin po yung una sa akin, yung pag Christian ministry ko mga surprise, na gusto ko nagpa-practice ko yung Christian ministry ko dun sa job or kahit hindi man dun sa loob ng job, dun sa whole day, may time pa rin ako dun. Pero dun nga sa waitering job, mga surprise, it requires a lot of time na wala ka ng time para mag-Christian ministry. So naisip ko na kahit naging comfortable ako dito, kahit gusto ko na yung trabaho, ganun, hindi ako tatagal, ganun. Kasi nga, ang gusto ko is maglaan ng panahon para sa Diyos, ganun. And then, so ayun, natanggap ko ng maaga yun kasi nga, naramdaman ko naman talaga hindi naman ako tatagal doon, gano'n. So, nung sinabi sa akin ng boss ko yun, okay naman, talagang chill lang, na parang okay, okay lang, gano'n. So, mga surprise, yun nga, sinasabi ko naman na habang nandun ako sa work na yun, naghahanap din talaga ako ng ibang work na alam ko na magkakaroon ako ng time for God, gano'n.
And ayun nga mga surprise, nung time po na na-lay off ako, meron naman na pong job na may prospect job naman na po ako mga surprise. So, ayun, nag-apply po ako doon. And then, ayun nga, on process po ako ngayon doon mga surprise. And, gustong-gusto ko po siya kasi feeling ko mga surprise, magkakaroon ako ng time for Christian ministry, ganun. Hindi siya kasing time consuming ng waitering, ganun. So, what else? So, looking forward. So, ayun, looking forward mga surprise ngayon. Ano po ngayon? Kakatapos lang po ng long weekend. Actually, long weekend pa rin ngayon. It's a Sunday, ganun. And, magiging busy po itong week, this coming week, starting tomorrow, na magkakaroon po ako ng mga papers, ganun, to run errands, ganun, sa mga papers ko, ganyan. So ayun, look forward po ako na mag-flourish po ako sa, what do you call this, sa magiging new job ko, kasi hindi lang po ako magkakaroon ng time doon for my Christian ministry. And I think that job also requires, what do you call this, malasakit, malasakit talaga sa mga tao. Although sa waitering, nagmamalasakit ka doon sa mga taong gusto kumain, di ba? Dito naman po sa magiging new job ko, hindi ko na muna sasabihin sa inyo kung ano. Pero, it also requires a lot of malasakit, mga ka-surprise. And usually, yung mga magiging guests, clients, and everything, mostly, kailangan po nila ng spiritual healing. So, na-excite na po ako mga ka-surprise na makasama ko yung mga magiging bagong co-worker ko doon. Pero yun nga, hindi na po ako iinom. Hindi na po talaga ako makiki-birthday, mga ka-surprise. Pero tumatanggap po ako ng gift, nagbibigay po ako ng gift. All year round, pwede po tayong magtanggap, magbigay ng gift, ganun, mag-celebrate, kumain ng masarap, ganun, hindi lang po tuwing birthday. So, yun na po yung naging lesson learned sa akin dun sa naging previous jobs ko, na talagang no matter what, wag mong ipagpapalit yung, what do you call this, yung paninindigan mo, na pag sinabi mo hindi ka nakiki-birthday, sabihin mo hindi ka talaga makiki-birthday, ganun. And yun nga rin po mga surprise. So sa pag-inom naman, alam naman po natin na hindi masama ang uminom. Tayo mga Kristiyano, hindi po sa atin masama ang uminom. Ang naging first miracle nga po ng Panginoong Jesus nung nandito siya sa earth, nung umiral siya dito sa lupa, 'di ba? Nung sinabi ng kanyang ina na wala nang alak. So, ang ginawa ng unang milagrong ginawa ng Panginoong Jesus is yung mga tubig sa jar, gano'n. Ginawa niya pong alak 'yon. Ginawa niya mga quality alak. So, hindi yung masamang uminom, even po yung Panginoong Jesus, umiinom po siya, ganun. Pero kung matatandaan din po natin na nag-abstain na rin ang Panginoong Jesus sa pag-inom doon sa mga last days niya, na hindi na po siya iinom, ganun. So ako mga ka-surprise, napansin ko na pag ngayon nakainom ako, para wear and tear, tumatanda na po tayo mga surprise. Baka hindi na kinakaya ng katawan natin, ganun. Parang sumasobra yung excitement natin, gano'n. So, yun, gano'n na po ako mga surprise. Siguro, ayun nga, tularan natin ng Panginoong Jesus na magpigil. Kung alam natin na kailangan na natin magpigil sa pag-inom, ganyan, magpipigil na po tayo. So, gano'n na po yung gagawin ko mga surprise. Magpipigil na po ako. And, ayun lang mga surprise. Ano pala ngayon, masaya ako dahil nakapagkwentuhan po tayo, gano'n. Kung meron pa po kayong gustong tanungin about sa nangyari sa akin dun sa previous jobs ko, sa comment down below lang po, ayan, question and answer po tayo dyan. And for now, ayun, Sunday ngayon, ano lang natin, kinakalmahan lang natin. Pero yun nga, sabi nila, mas kakalmahan pa natin. So, it is like around morning time. Ayan, to be precise, it is 11:09 in the morning, Sunday. And, siguro medyo lalabas lang po tayo sandali. Kasi nga po, kapitbahay lang po natin ng SM mga ka-surprise. So, ayan, dyan po. Pero di ko na kayo sasama dyan ha. Ilang beses ko na pong, marami na po akong videos na nagkasama po tayo dyan. And ayan po yung situation ng SLEX. Ayan. Para bang ghost town, wala masyadong sasakyan, ganyan. Siguro nagpapahinga na po lahat ng tao from the long weekend, ganyan.
So, ayun mga ka-surprise. Hindi ko na papahabain yung video. Again, tuwan-tuwa po ako. Nagkaroon po ako ng time para magkwento sa inyo, mga ka-surprise. And, yun lang po. Hindi ko na papahabain yung video ko. Tuloy ko na po.